Nakapag-dash si Greed sa atake ni Toon, sa isip-isip ni Greed na ang kanyang lakas ay tumaas ng 1,000, pagkatapos ng raid kay Malakis, at samantalang lagi siyang nagtitiwala pagdating sa pagsubok ng lakas. Higit siya sa lalaking ito, sinasabi ni Toon na dope yan. Blacksmith daw ba talaga siya? Akala niya level 114 lang daw siya. Pero nakakaya niya pari ma-block ang kanyang mga boulder rekang na atake ng dagger na yan. Sa isip-isip ni Greed na sobrang excited daw siya sa pagtalo sa mga giant na yan. Hindi pa daw siya nakalaban ng high ranker noon. Sinasabi ni Toon na hindi niya akalain na ordinaryong blacksmith siya, hidden class daw ba siya. Hindi niya inaasahan ang gem na ito, nagpunta siya dito para sa naka-mask at sa bastardo na yan. Tunay daw silang mahalaga, hidden class din daw siya. Toon, Beastmaster, 40th ng Unified Rankings, sa isip-isip ni Greed na hindi daw kapanipaniwala ang kanyang lakas, nilalabas niya na lahat ngayon, dapat na din niya ilabas ang lahat ng items niya, biglang dumating si Rigas at sinipa niya ito at tumalsik sa mga kahoy si Toon, sinasabi ni Rigas na naging bastos daw siya kay Greed. Sa susunod, ang ulo niya na daw ang kanyang tatamaan. Kaya please mind yourself, sa isip-isip ni Greed na kahit ang sikat na pushover ay galit. Parang hindi pa lubos na natatanggap ng guild ang mga bago. Sinasabi nito na Great Taekwondo Master gumamit ng surprise attack, Rigas. Sa isip-isip ni Greed na kaya pa rin niya na tumayo? Iyan ay isang kapansin-pansin na recovery, sinasabi nito na may plano siyang kalabanin ito balang araw, pero medyo mahihirapan daw siya sa 2-on-1. Aatras na muna daw siya sa ngayon, blacksmith, mahusay daw siya, maglaban daw sila sa totoong laban, soon. Naiinis at galit na galit si Greed at sinasabi nito na tanga ka, maglinis daw siya bago siya umalis. Ang siraulo na yon, aalis na lang siya ng basta-basta. Sinasabi ni Rigas na hayaan niya na lang siya, hindi siya madaling kalaban kapag nagpalit siya. Bukod dyan, natagpuan na nila ang kanyang divine shields. Isa sa mga anak ni Rebecca ang nakakuha nito, nang laki naman ang mga mata nito nang nalaman niya na ang isang anak ni Rebecca ang nakakuha ng kanyang shields. Batid pa ni Rigas na ito ay isang title referring ng top 3 paladins ng Rebecca Church. Humingi daw siya ng meeting, pero tumanggi sila, malamang ayaw na nilang ibalik ang shields. Sa isip-isip ni Greed na naalala niya na daw ngayon, anak pala siya ni Rebecca. Ang bastos na nagnakaw ng shields na tinatawag na Isabel. Sinasabi ni Rigas na nagbigay sila ng mga sagradong sandata ni Goddess Rebecca, at sinasabi nila na ang kanilang kapangyarihan ay pantay at pangalawa at ikatlong lingkod ni Yatan. Kaya ang mahihina sa Rebecca Church ay maaaring tumayo laban sa Yatan Church. Sa isip-isip ni Greed na magiging komplikado na daw ito, kailangan niya daw makilala ang Rebecca Church Pope. Magkakaroon daw ba ng gulo ito? Batid pa ni Rigas na may mensahe mula sa Guildmaster, sinabi niya, pwede ma-delay ang equipment production, pwede niya daw gawin ang lahat, nang hindi nag-aalala, kung kailangan niya ang kanilang tulong, mag-message lang daw siya sa guild, sa isip-isip ni Greed na seryoso siya lagi, sinasabi ni Greed na sabihin niya sa kanya na babalik din siya agad. Mula sa Holy See of the Rebecca Church, kinabukasan. Tinatanong ni Vantner kung nandito na si Greed. Sumagot naman si Khan na wala pa siya dito. Sa north of Vatican Town entrance ng Rowling, nagising ang batang blacksmith at sinasabi nito na ang araw na ito ay nakakapagod. Dapat niya na daw simulan ang huling pickaxe ngayon. Napatingin ito sa taas at sinasabi nito na hindi ito mukhang ibon. Nagulat siya na isa itong gargoyles, at sinasabi niya na bakit ang maraming gargoyle na yan ay nagtitipon sa isang spot. Inubos naman ni Greed ang mga nakapalibot sa kanya ng mga gargoyles. Nagpapasalamat naman si Greed sa kanyang Povranium at sa cape niya, napapabilis daw ang kanyang pang-hunt. Ang swerte daw niya meron smithy dito, sakto daw ito sa timing, sa pag-aayos ng kanyang mga equipment. Isang portable forge, medyo professional ang lugar na ito. Magbabayad daw siya sa paggamit nito, kaya pahiramin daw siya ng kanyang forge. Naiinis at sinasabi ng batang blacksmith na teka lang daw, ang lakas daw ng loob niya na gamitin ang forge ng iba. Hindi daw siya mukhang blacksmith, sa isip-isip ni Greed na dahil sa klase effect niya, kahit mga blacksmith na mataas sa mid-rank dapat maging nais sa kanya. Siguro siya ay isang low-ranking.
Ibig sabihin nito, dapat daw niyang pakitaan at patahimikin siya sa kanyang mga skill. Sinasabi ni Greed na ikaw, level 20 ka na, di ba? Tingnan niya daw siya ng mabuti kung gusto niya maging successful? Ang batas ng isang blacksmith ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na masaksihan ang ganitong uri ng kasanayan. Huwag niya na daw ito palagpasin. Gulat na gulat ang batang blacksmith at nanglaki ang mga mata nito at sa isip-isip nito na ang forge ay kaya niya kontrolin ang apoy. Ang pagkontrol ng mabilis sa pagmamartilyo at ang pagkakaisa sa apoy. Hindi niya pa nakikita ang ganitong level ng expertise noon. Ibang level siya kaysa sa ama niya, na mid-rank blacksmith. Sinasabi ni Greed na naayos na ang ibang mga equipment, ang natitira na lang ay ang helmet. Binasag ni Greed ang helmet at sinasabi ng batang blacksmith na bakit niya daw sinira ang normal helmet, kailangan lang daw ng konting repair. Sinasabi ni Greed na hindi niya daw sinira. Binuwag lang daw niya, ang kanyang mastery of the helmet magiging 85% pagkatapos ng ilang pag-aayos. Ang mga points ng koneksyon ng mga wire ay maaaring gawin ng mas maganda, kung reassemble niya ito with reinforcements, aabot sa 100% ang mastery at mass produce niya na ito. Umabot na ito ng 100%, Frostlight or Chief's Helmet. Rating, Unique, Set, Depensa, 130, 170, Vitality, plus 10%, plus 15%. Chance to be critically hit, minus 20%, minus 25%. May pagkakataong mag-cast ng takot sa target, kapag nag-equip ang 5 set items, Transformation in the Frostlight or Chief, enabled. Frostlight or Chief Transformation, paginihin ang command ng Frostlight Orcs. Nabuo ang skill ng Rotation Cut, ang item ay pinagtibay sa pamamagitan ng reassembly ng isang walang pangalan na Master Craftsman na may outstanding skill at potensyal. Sinasabi ni Greed na ipagpapatuloy niya na ang paglalakbay ng walang karagdagang alam. Ito ang 10 silver, sinasabi ng batang blacksmith na aalis na daw ba siya? Magiging mahirap ang paglalakbay sa Vatican na walang healer. Batid ni Greed na bakit daw siya magsasayang ng pera dito. Sasanayin niya daw ang kanyang pamamaraan. Marahil sa 10 taon, maaari siyang maging mid-rank blacksmith. Sinasabi ng batang blacksmith na siya daw si Lecter. Humihingi siya ng paumanhin dito dahil naging bastos daw siya sa unang pagkikita nila. Pero gagawin niya daw ang kanyang best para mapatibay ang basic skills na pinakita niya sa kanya. Sinasabi ni Greed na magsikap daw ito, at nagpapasalamat si Greed sa paggamit niya sa kanilang forge. Malayo pa daw ba ang Vatican, duda daw siya na may smithy sa daan, kaya kailangan niya daw magtiis sa mga potion. Ayaw niya daw mapagastos ng pera sa pag-hire ng healer priest NPC, kaya dapat niya na lang ito harapin. Sa Satisfy, ang mga pari lamang ng Rebecca Church ang maaaring maging lehitimong healers. Pero para maging pari, kailangan nila mag-practice ng abstinence, tahimik, at pag-aayuno. Kaya kaunti lang ang mga user na naging pari. Mga user na kinakailangan ang mga healers, nagsimula na magbayad ng malaking pera para mag-hire ng mga NPC na pari, at nagsimula na ang mga pondo sa simbahan bilang mga alay. Nagsimula ang mga mataas na bilang ng mga pari sa pagbibigay sa makamundong paghahangad. Ang taong pinuno sa buong bagay at walang iba kundi ang kasalukuyang Papa mismo, ang banal na See of the Rebecca Church, sa kabilang pituan may naririnig sila sigaw. Sinasabi ni Isabel na energetic talaga ang Papa sa kanyang kama, di ba, Cassius? Sinasabi ni Cassius na hindi daw angkop na pansin mula sa Sagradong Birhen ng Light. Sinasabi ni Isabel na siya dapat ang maging papa ng nagpapasama ng katakawan. Sinasabi daw ba nito na hindi siya magrereklamo sa likod niya? Lumabas na ang papa, may mga mata at tenga si papa sa iba't ibang tao, at mag-ingat daw ito sa mga galaw at kilos niya. Sinasabi ni papa na maingay daw sila, pinag-uusapan niya daw ba siya patalikod o ano? Dre Vigo ang ika-13 papa ng Rebecca Church. Lumuhad sila Isabel at Cassius at sinasabi ni Cassius na ang iyong kabanalan. Sinasabi ni Dre Vigo na Isabel, ang ganda niya daw pa rin. Sinasabi ni Isabel na Your Holiness, kung lumabas daw ba siya para ayain siya sumama sa kanyang kama. Pakinggan niya daw muna siya, at ang dahilan niya kaya daw siya nandito. Sinasabi ni Cassius na Isabel, magbigay respeto daw siya.
Sinasabi ni Dravigo na okay lang, Cases dapat mabuti na malaman ni Isabel na hindi niya tutuksuhin ang anak ni Rebecca, ang tunay na simbolo ng simbahan. Sinasabi ni Isabel na kung ang Divine Shields ay tinamaan ng dark magic, ang divine power of the shields ay magiging dark. Alam ito ng Yatan Church at tina-target nila ang shields. Sinasabi ni Dravigo na dapat nilang bawiin ang lahat ng divine shields mula sa mga bansa at pamilya na mayroon sila. Kaya may magandang compatibility ang divine at ang dark power. Sinasabi ni Isabel na iuutos niya sa mga paladin na bawiin ang lahat. Tinatanong ni Dravigo na may ibang gagawin daw ba siya. Isabel, nakatanggap daw siya ng divine message kagabi. Sinabi sa kanya ni Goddess Rebecca na may mag-tray-tridor sa kanya ng isa sa kanyang mga anak na babae. Isa sa mga anak ni Rebecca na mag-tray-tridor sa kanya. Sino pa ba ito kundi si Rin? Dalhin niya si Rin sa kanya, Isabel, at paparusahan daw niya ito sa kanyang sarili. 3 beses na niya tinanggihan ang pag-summon niya. Nagtatago siya sa bansa na temple. Sobrang obvious daw ang intensyon niya. Sinasabi ni Isabel na hindi ba talaga alam ng iyong kabanalan kung bakit hindi daw ba siya nag-reply sa mga liham niya. Bago yan, naririnig niya ba ang mga mensahe ni Goddess Rebecca? Biglang sinakal si Isabel at sinasabi ni Dravigo na ang lakas daw ng loob niya. May duda daw ba siya, bigyan niya daw sila ng 2 araw? Dalhin niya daw ito sa kanya, ang kalooban niya ay kalooban ni Diyosa Rebecca, sa isip-isip ni Cases na hindi kaya ni Rin ang katiwalian ng simbahan at kasalukuyang nawala ang kanyang pananampalataya, pero nag-promise si Isabel ng loyalty, kaya hindi niya siya susuwayin. Ang Rebecca Church ay isang higanting kulungan para kay Isabel, na binuhay ng simbahan mula kabataan, hindi niya kaya mag-tridor. Kahit corrupt ang Pope, mahal na Diyos Rebecca. Hindi daw ba malilinis ang Rebecca Church ng kanyang sarili? Sa town of Rolling, Rebecca Church, nagdarasal si Casus at sinasabi nito na ituro daw sa kanya ang landas ng daan ng liwanag. Napansin ng babae si Greed at sinasabi nito na mukhang hindi siya galing dito. Anong ginagawa niya sa pader ng temple? Patuloy pa din nagdarasal si Casus at sinasabi nito na magpadala ng sugo sa mundong ito. Para parusahan ang corrupt na papa, kaya pala nasa pader si Greed. Tinitignan niya ang ginto sa pader at sinasabi nito na totoong ginto daw ito. May paraan daw bang matanggal ang mga ito? May lumapit na pari kay Greed at sinasabi nito na brother ang townsfolk ay pinapanood daw siya. Napahawak si Greed sa kanya batok at nagpapalusot at sinasabi na hinahangaan niya lang ang bulaklak dyan. Sinasabi ng pari na ang Rolling ay isang stopping area para sa mga user na pupunta sa Vatican. Doon ka rin ba pupunta? Gusto niya daw ba sumabay na lang siya sa biyahe sa Vatican? Ano daw ang masasabi niya tungkol sa kanya? Siya daw si Dong Pao, isang pari na user. Sinasabi ni Greed na hindi pa daw siya nakakita ng pari na user, plus, level 160 na siya. Narinig niya lang daw ang actually religious people lang ang maaaring makumpleto ng class change quest dahil sa hirap nito. Tama daw ba siya? Napangiti ito at sinasabi ni Dong Pao na ordinaryong tao lang daw siya sa labas ng laro. Medyo mahirap dahil sa vows of silence and abstinence, at ang kailangan ng consistently quest upang mapanatili ang posisyon ng pari. Gaano man, ang pagdasal ay nagpapadali sa paglilinaw ng mga tanong at napapataas ang kanyang banal na kapangyarihan, kaya ayos na. Aalis na daw ba sila? Nakikiusap ito na isama siya sa party. Sinasabi ni Greed na silang dalawa ba? Sinasabi ni Dong Pao na brother. Level 147 lang daw siya, at hindi daw ba masyadong mababa para sa isang user na pumunta dito. Napatawa si Greed at sinasabi nito na problema daw ba yan? Aasa daw siya sa kanya. Sinasabi ni Dong Pao na ang landas na tatawiran nila ay ang ruta ng Paladins Patrol, kaya walang maraming mobs. Magiging masaya daw siya na samahan nito. May binabalak na masama si Dong Pao kay Greed at sa isip-isip nito na mas mataas ang kanyang karanasan, mas mataas ang halaga ng kanyang buhay. Ligtas niya daw itong dadalhin papuntang hunting ground. Napapasigaw si Dong Pao at sinasabi nito na may mali daw, hindi dapat ganito ang dami ng monster na ito sa paligid. Bakit daw ba sila nilalapitan ng mga ito? Sinasabi ni Greed na bigyan niya daw ito ng heal. Huwag daw ito titigil. Ang isang level 170 lizardman ang nagbibigay talaga sa kanya ng malaking bawas sa health niya, pero ang mga heal ng pari na ito ay kamangha-mangha. Sa rate na ito, mabilis talaga siyang magpa-level up sa pagpunta sa Vatican.
ang pag-hunting ng mga mobs na may ganitong cape na effect. Sa isip-isip ni Greed na libreng pari siya kaya gamitin daw niya ito to the max. Tuloy-tuloy niya lang daw ang mga heal, sinasabi ni Dong Pao na malakas ang lalaking ito. Akala niya tumawid lang siya sa bundok ng Suwas dahil sa swerte at dahil sa kanyang mababang level. Siguro daw dahil ito sa enhancement effect ng kanyang punyal, dahil din daw ba maganda ang mga item niya? Sa isip-isip nito na itong caraming mob hunting ay nagkaroon ng maraming reward, kaya dapat daw siyang tumaas. Sinasabi ni Dong Pao na brother, napansin niya na may party leader distribution set ka para sa loot. Gawin daw nilang pagkasunod-sunod na distribution. Ang ibig sabihin niya ay random loot distribution, na para sa dalawang manlalaro. Sinasabi ni Greed na magiging unfair yan kung may mahal na makuha ang isa sa kanila, hatiin na lang daw nila, kapag dumating na sila. Wala naman magagawa si Dong Pao dahil magulang ang ating bida, hindi nagpapalamang, ang iniisip kasi ni Dong Pao ay baka mamatay si Greed. Sinasabi ni Greed na kung hindi siya nagtitiwala sa kanya, mamamatay siya kasama niya. Inumin niya daw ang kanyang potion at bigyan niya daw siya ng heal. Napilitan si Dong Pao na sumang-ayon at sa isip-isip nito na ano daw ba ito, ang swerte niya daw ngayon. Mayroon siyang sapat na potions, sinasabi ni Dong Pao na brother, magpahinga daw muna sila sa kuweba. Kakaiba daw talaga, biglang nagtitipon ang lahat ng mobs. Hindi daw siya palaban tulad niya, kaya naabot niya na ang limit niya. Sobrang bagal ng mana restoration niya ngayon, nakikiusap daw siya sa kanyang pasensya. Sinasabi ni Greed na mas gusto niya pa sana ituloy hanggang sa Vatican, pero wala naman daw siyang magagawa. May lumabas na notification na ang Vampire Duchess Marie Rose ay na-sealed dito. Dahil sa masamang impluensya ni Marie Rose, hindi ka makakagamit ng anumang magic o skills. Sinasabi ni Greed na may sinasabi ang lugar na ito. Pwede daw ba talagang magpahinga sa lugar na ganito? Sinasabi ni Dong Pao na ayos lang daw, si Marie Rose ay na-sealed dito ng ikalawang papa, na si Kreshler, at mga anak na babae ni Rebecca. Hindi pwede na biglang magising ang isang nilalang na matagal nang natutulog. Sinasabi ni Shay na bakit daw late na siya, naghintay daw sila ng kalahating araw. Shay, ikalimang rank sa Assassin, Curb, ikalabing-isang rank sa Assassin. Sniffer, ikalabintatlong rank sa Assassin, nagtataka si Greed at sinasabi nito na sino daw ba ang hinihintay nila, siya daw ba? Kilala niya daw ba sila, ang mga damit nila ay pang-assassin? Nagtaka si Greed na may sumagot sa likod at sinasabi nito na nagtataka daw siya na patuloy na nagpapakita ang mga halimaw, kaya daw sila ay bumagal. Mukhang mahirap daw ito, pero ang kanyang dagger ay mamahaling at bukod sa pera. Mababang ang level niya, kaya medyo mahirap siyang kumbinsihin sa mga experience points, duda daw siya, na hindi niya gugustuhin mamatay. Kaya ibaba niya na daw ang lahat ng equipment at pera niya at umalis na siya. Sinasabi ni Greed na ang lahat daw pala nito ay isang pagnanakaw. Hindi niya inaasahan ito sa detrimental to divine power, may sumasaklaw ba sa kautusan ang isang pari? May pari ba ang Rebecca Church na ganito ang ginagawa? Sinasabi ni Dong Pao na masyadong kaunti ang mga user ng pari para magtiwala sa lahat ng alingaw-ngaw. Halimbawa, ang mga pari na may pagkakatiwalaan, kailangan niya lamang sumunod sa batas sa panahon ng mga panalangin, at maaari niya pang increase ang kanyang divine power sa pamamagitan ng panalangin, at nagkamali siya tungkol sa kanya. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos na si Rebecca ay hindi natitinag, hindi kailangang maging consistent sa gawain ng pananampalataya. Sinasabi ni Shay na kasi corrupt ang Rebecca Church kung ganito ang kanilang mga pari, pupurihin sila ng Yatan Church. Tumigil na daw siya sa pakikinig at mag-alala sa kanyang sarili. Umatake na si Shay at naka-stealth ito at naramdaman ni Greed. Sa isip-isip ni Greed na siguro siya ay may mga equipment na level 200. At ang mga natitira ay mas mataas na level kaysa kay Dong Pao. Dapat dinala niya siya sa lugar na restrict skill sa paggamit dahil ito ay perpektong kondisyon para sa mga assassins. Alam niya na hindi dapat maliitin ang mga ranker dahil kay Toon. Pero sa kaso ng assassins, edukado daw siya, sila ay mababa ang mga skill kaysa kay Faker. Tinamaan ni Greed si Shay kahit naka-stealth ito, nagulat ang mga Abnoy at sinasabi nila na ang lakas ng bastardo na yan.
Ang helmet at sword na yan, siya ang butcher of the street. Sinasabi ni Greed na nagsisisi na daw ba sila ngayon? Gumamit sila ng smokescreen kay Greed. Sinasabi ni Shay na wala daw siya pakialam kung sino siya kahit siya ang butcher. Sinasabi ni Curb na wala talagang kwenta si Dong Pao, pinapahirapan niya talaga ang buhay nila. Tumatakbo at humihingi ng paumanhin si Dong Pao dahil hindi siya makatulong, at sinasabi nito na hindi niya daw alam kung sino talaga siya. Sa isip-isip ni Dong Pao na sino daw ba ang nakakaalam na ganyan kadelikado ang lalaki na yan. Kailangan niya daw lumipat sa kanyang panig, sniffer, ibato niya daw ang shuriken. Sila na daw ang bahala sa close combat, sinasabi ni Sniffer na ang mga shuriken na ito ay pasabog, poison, at smoke screen. Sigurado daw ba sila? Binato na ni Sniffer ang shuriken at sinasabi nito na mamatay ka na, psychopath. Sinasabi ni Shay na tinalo daw nila ito, naramdaman niya daw sa kanyang tip ng kanyang sword. Huwag daw siyang magtampo dito, dahil lumaban daw siya sa mga assassins. Nagtataka at nang laki ang isang mata niya at sinasabi ni Greed na iba talaga ang mga ranker sa mga ordinaryong user. Marami rin mga nakaka-interes na items, baka mamamatay siya kung ibaba niya ang guard niya. Pero, ang nakakatawa ay mas marami daw siyang items. Sinasabi niya sa kanila na mali ang pinili nilang tao. Ginamit na ni Greed ang Blacksmith's Rage at ang Pagma's Sword Dance at ang Wave. Buong-buo sinalo nila ang atake ni Greed, sa isip-isip ni Dong Pao na paano niya nagagamit ang mga skill dito. Bago yan, bakit buhay pa siya pagkatapos labanan ang tatlong high-rank assassins? Hidden class daw ba ang lalaking ito? Sa rate na ito, tiyak na mawawalan daw siya ng experience points at items. Kailangan niya na daw umalis dito. Sinasabi ni Dong Pao na patawarin niya daw siya. Brother, nakagawa daw siya ng malaking kasalanan. Sinasabi ni Greed na kumita siya sa buhay ng ibang tao, pahalagahan niya pa ba ang sa kanya, nakakatawa daw ito. Wala daw siya pakialam sa iba, pero masaya siya na pinakilala siya nito sa kanila. Wala siyang reklamo kung kukunin niya daw ang lahat ng mga item na nakuha nila sa daan, di ba? Sinasabi ni Dong Pao na syempre, sa kanya na lahat ang mga items. Walang duda, sa isip-isip ni Dong Pao na pinili siya nito. Ang pagtakas sa sitwasyon na ito ay mas madali pa sa akala niya. Biglang nagbago ang ekspresyon nito at nang inig tinatanong ni Greed na ano daw ba ang ginagawa niya. Bakit daw ba bigla siyang kumilos? May biglang nagsalita at sinasabi nito na hindi niya inaasahang magigising siya ng ganito. Sinundan niya daw ang amoy ng dugo. At isang pagkain ang nasa harapan niya pagkagising niya. Ang ganda nito. May lumabas na notification na nakita mo na ang Vampire Duchess Marie Rose, lahat ng magic at skills disabled. Nawalan ka ng kontrol sa iyong katawan mula sa dominating tingin ng vampire na nagpasuko sa mga mababa na species. Ikaw ay nabibighani ng charm ni Marie Rose, hindi umepekto ang mga restraint ng skill ng vampire kay Greed. Sa isip-isip ni Greed na siya si Marie Rose, may malaki ang karisma. Si Malakas ay walang kumpara sa kanya, tinatanong ni Greed na akala niya daw na sealed siya. Paano daw siya nagising? Sumagot naman si Marie Rose na ang balabal na ito ay amoy 10,000 dugo ng mga tao. Nagising siya dahil sa nakakasigla ang halimuyak na ito. Sa isip-isip ni Greed na tama, ang balabal na ito ay nalagyan ng maraming dugo ng mga sacrifice ni Malakas ng mga birheng. Sinasabi ni Marie Rose na wala daw siyang malakas na divine power tulad ng Rebecca's daughters. O malakas na kapangyarihang mahika tulad ni Bram, at gayunpaman. Kapansin-pansin kung paano, hindi apektado sa presensya niya. Sa isip-isip ni Greed na kilala niya si Bram, casual siya nabanggit. Mas mataas ba siya kesa sa kanya? Hindi ka panipaniwala ang kanyang ganda at powerful? Hindi niya daw kaya labanan siya mag-isa, at dapat daw siyang mag-ingat. Sinasabi ni Greed na ang kapansin-pansin na sinasabi niya, interesting, di ba? Pakawalan niya daw siya, hindi siya magiging malaya kung hindi dahil sa kanya. Napatingin lang si Marie Rose at biglang tawa at sinasabi nito na masyado daw siya confident na magtanong, kaibig-ibig? Namula naman si Greed dito, sige, I'll let you go for today. Dahil gusto niyang makalanghap ng hangin sa labas pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, magkita ulit daw sila balang araw. Sinasabi ni Greed na hindi daw siya naging komportable sa babae na yun, sa paligid. Nagtapos ito ng maayos, pero halos sinira niya ang ilang libreng heal, mag-iingat na daw talaga siya sa mga libreng bagay,
Dapat niya na daw ito isaisip. May napansin si Greed na nahulog at nakita niya ang Shuriken Belt, ang gamit ng mga assassin. Nahulog nila ang item bago sila namatay. Nagtatalong sa tuwa si Greed at sinasabi nito na isang libre item.